Madali nga bang maging isang OFW, mapalabas man o mapabahay? Pero marami ding nagsasabi na mas magandang magtrabaho kapag nasa bahay. Kasi naiipon yung sahod mo. Kumbaga, wala ka nang ibang iisipin. Pero hindi naman lahat. Mapalabas o mapabahay ka, meron kang gagastusin para sa sarili mo. Nakadepende na lang, lalo na nandito tayo sa loob ng bahay. Katulad ko, nagtatrabaho ako bilang kasambahay na kumbaga yaya, nani, kadama o ano man ang tawag sa ibang bansa. Oo, malaki nga ang sahod natin kumpara sa sinasahod natin sa Pinas bilang kasambahay. Kasi nga minsan sa kasambahay sa Pinas is 6,500, 3,500, 4,500 monthly, di ba? Dito kasi sa ibang bansa, kinagandahan malaki na ang sahod mo, umabot ka ng depende sa palitan. Pero maganda lang dito, buong-buo talaga makuha mo ang sahod mo. Kumpara sa Pinas, bayad utang, bayad dito, ganyan. Araw-araw meron na. Ganun din naman dito Dito kasi, buong ang sahod mo, ipapadala mo din naman lahat. Ipapadala mo din naman, pambayad din ang utang ng pamilya mo, diba? Pero, kinagandahan na kasi, malaki nga talaga. Pero, depende pa rin sa amo mo kung makapagtagpo ka ng swerteng amo. Yung mapagbigay sa lahat, open sa pagkain, may day off, o ano man. Ako kasi dito, okay naman kami sa pagkain. Sa day off naman, malabo pa sa eye kong blurred. Kasi kapag nag-day off kami, baka daw anong mangyari sa amin, baka mapahama kami o ano man. Concern lang naman sa amin yung amo namin. Pero kung tutuusin ako, okay, mas gusto ko may day off. Kumbaga, kahit isang araw refreshing ka. Pero sinasabi nga nila, mas okay na wala kang day off kasi gastos lang ganito ganyan. Pero para sa akin talaga, mas gusto ko may day off. Iba kasi yung refreshing na mararamdaman mo. Kapag nasa loob ka na kasi ng bahay, 2 years kang nakakulong sa bahay. Daily routine mo lang kung ano yung trabaho, maglinis, punas, map, laba, luto, asikaso, linis, ganyan lang ang daily routine sa araw. Hindi kumpara yun sa labas ka nga nagtatrabaho. Kung gusto mong pumunta dito, dyan, ganyan, kahit wala kang pera, pwede kang pumunta. Kahit pamasahe lang, pwede kang pumunta. At least nakaka-refreshing ka. Kung may problema ka, pwede ka pumunta sa ganito ganyan, para refreshing nga, diba? Kasi dito naman sa loob ng bahay, kung may problema ka, hindi gusto mong pumunta sa gato ganyan o ganyan, hindi pwede. Kasi nga medyo mahigpit. Depende na lang sa amo mo. Ako kasi, maybe next time, dito ako kasi wala talaga. Bahay lang. Minsan nakakasama lang ako pag igagala yung mga bata. Ang trabaho ko kasi dito all around. Meron naman yung nakatutok lang mismo sa bata. Tapos meron din naman nakatutok lang dito sa bahay. Ako kasi, bata bahay. Tumutulong ako. Pag sinasama ako sa bata, gusto ko. Kasi parang, kahit pagod, at least parang nakawala ako sa, sa loob na parang nakakulong. Tapos, basta ibang-iba ang nasa loob kaysa sa labas. Kaya next time, after 2 years, after contract ko, hindi na mauulit ang kasambahay. Maybe magtrabaho ako sa ibang bansa, pero hindi na bilang katulong sa loob lang ng bahay. Siguro magtrabaho na lang muna ako sa labas. Total, bata pa naman ako. Marami pa rin naman akong pwedeng pagtrabahuhan, hindi lang sa bansang ito. Ito kasi sa Middle East is medyo stricto talaga. Kaya kung ayaw mas stricto at hindi mo naman kaya dito sa stricto, di ka na lang sa open country. Kasi ihirapan ka din. Tsaka pinakauna sa lahat, kailangan buong-buo ang puso at kalooban mo mag-abroad. Ako kasi dito may time na talagang bago pa lang ako, okay, ganito, ganyan. Totoo pala yung sinasabi nilang makakaramdam ka ng homesick, stress, depressed, yung mga ganung bagay ba. Ako naman, feeling ko wala naman. Pero minsan nalulungkot ako pag naiisip ko yung mga anak ko. Lalo na pag may mga pamilya ka, tas anak ka na yan. Naiisip mo yung ganyan. Nalulungkot na lang ako, tas bigla na lang akong iiyak kahit ayaw ko.
Tapos may time na, syempre, mag-aalaga ko ng bata. Yung mga bata dito sobrang pasaway. Kung pasaway yung anak ko, mas pasaway pa sila dito. Dito kasi bawal mo silang paluin eh. Bawal kang manakit. Kasi pag nanakit ka, pwede ka ipapulis o ano mang gawin sa'yo. Pero pag yung anak nilang manakit sa'yo, parang okay lang. Di ba? So unfair, pero okay lang. Ginusto natin to, pumunta tayo sa lugar na hindi naman tayo kampante, pero para sa kinabukasan, ika nga, my God guys. Pero yun lang talaga, so unfair, di ba? Pag yung anak nila ang saktan mo para turuan mo ng magandang asal o para ba magkaroon sila ng takot ba ganun, hindi pwede. Bawal ka manakit dito. Pero yung mga anak nila, pag ikaw nasaktan, pagalitan lang nila, pero wala lang. Kasi nga haram ang pananakit dito. Pero pansin ko lang, no, sabi haram daw. Pero marami, hindi nila alam na maharam pala ang pananakit dito. Pero bakit yung iba, ang daming nananakit na mga katulong. Pero thanks God at hindi naman nananakit ng katulong tong amo namin. Mga sinasabi din sa ano dito ng mga nauna pa sa akin, mga nakatagal, hindi naman sila nananakit. At problema lang talaga dito is bata. Sabi ko naman, carry ka naman ng bata. Minsan tinatanong nila, kaya mo? Kaya ko naman, kakayanin ko naman. Kaya ko pa daw tapusin ng 2 years. Sabi ko sa isip ko, parang hindi ko kaya, 1 year lang. Pero hindi pwede. Maaaring sagot mo ang pumisahe, maaaring babayaran mo ang nagastos ng amo mo. Pero bahala na. Minsan nasasabi ko na lang yun kasi sa sobrang inis, sa sobrang pagod, sa sobrang ewan ko ba. Kung ano-anong nasa isip mo about sa pamilya mo, lalo na hindi mo alam kung ano kalagayan ng mga anak mo. Yung parang nagkasabay ba yung mga ganong isip, tapos yung alaga mo pasaway, minsan masasabi mo na talaga, ayoko na, gusto ko na umuwi, ito ganyan. Pero pagka after naman na kinabukasan, oh my God, nakalipas na naman ng isang araw, another day na naman. Pag okay na naman, di mo masasabi yun. Pero pag ayun na naman, mag-aaway na naman kayo ng alaga mo, tapos may naiisip yun naman, masasabi mo na ayoko, gusto ko na ganito ka, 1 year kalas, ganyan ko, ano masasabi mo, pero tiwala lang, mabilis lang naman ang araw. Imagine, magti 3 months na ako dito, diba, ang bilis. Pero gusto ko man sana na kung maaari lang ng pag-idlig ko bukas, pagising ko is 2025 na, tapos ng kontrata. Pero sa mga kasama ko naman dito, ang sinasabi sa akin, ang pinagdadaanan ko ngayon mas malalaki na pagdaanan nila nun. Pero ako, sabi ko na lang sa sarili ko, siguro mararanasan ko din yung pag tumagal-tagal na yung mga pananakit ng bata, paninigaw o anuman. Takot ako masaktan, lalo na physical. Pero bahala na si Batman. I trust in God. Naniniwala naman ako na hindi ako pababayaan. Kasi hindi naman ako bibigyan ng ganitong problema kung hindi ko naman kaya. Iniinis ako dito sa ibon na itong napakaingay. Tweet. Hindi ko alam kung anong problema. Ang ingay. So, ayun lang. Basta, kung may dala kayo mag-abroad at kaya nyo naman maglinis ng kasambahay, go lang, support lang. Pero kung hindi mo naman kaya, yung gigising ka ng maaga, hihintayin mo silang matulog, hihintayin mo silang dumating bago ka matulog. Kasi minsan dito kasi karamihan is aalis sila ng hapon, puntang mga mall, ganun, tapos uuwi sila ng mga 10, 11, mga ganyan, tapos makakakit ka na lang ng 12, 11, ganyan, depende. Hintay mo muna dumating yung mga amo mo bago ka aakyat o matulog. Hintay mo muna patulog na din ang mga bata. Parang ganun ba? Tapos kinabukasan, gising ka naman. Hindi pwede, dito kasi depende lang. Dito kasi sa pinagtatrabuhan ko, halos ganun ang daily routine nila. Hintay mo, gising ng maaga, maglinis o ano na, magbalaga ng bata. Tapos pagdating sa gabi naman, hintay mo makarating lahat ng tao sa bahay bago ka matulog. Ganun. Hindi pwedeng mauna ka matulog pag mo sila hintayin.
hindi pwede matutulog ka na bago sila darating kasi minsan syempre wala mag-isikaso, edi wow kung ganun. Kaya bago papasok bilang katulong, mag-isip ka ng 1,000, survey, ganun. Pero thanks and God, at okay na mga sitwasyon ko dito. Sana hanggang katapusan ng aking kontrata.